Sa panahon natin ngayon, kailangan na madiskarte tayo sa buhay. Sa mahal nga naman ng mga bilihin, ay para bang makakanser ang ating mga bulsa. Sa isang buwan mong paghihintay sa sahod, ay isang araw lang ding naglaho na parang bula. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Ang monthly bills ang unang kumikitil sa ating buwanang mga sweldo. Diba mga kabady? Kaya sa video na to, magfo-focus ako sa aking tips kung paano makatipid specifically sa electric bill para hindi tayo ma-paralyze. Ito na ang mga simple tips para makatipid tayo ng pera. Take note mga kabady, ito ay very effective at base ito sa aking karanasan sa sarili kong pamumuhay. Unang-una mga kabady, kung bibili ka pa lang ng bagong appliances katulad ng aircon, ref, or iba pang motorized na appliances, i-consider mo ang inverter type. Ang mga motorized appliances kasi katulad ng aircon, ref at iba pa ay humahatak ng napakalaking kuryente tuwing ito ay umaandar. Yan ay tinatawag na inrush current or starting current. Ang lumang klase kasi ng mga appliances na ref, aircon at iba pa ay palaging nag-on and off kapag narating na niya ang temperature settings niya, kaya malaki ang hatak ng kuryente. Habang sa inverter type kasi, ang motor ay nag-a-adjust lang sa room temperature pero hindi talaga siya totally nag-o-off, kaya walang nangyayaring starting or inrush current na paulit-ulit ginagawa sa loob ng isang araw or sa entire na paggamit mo sa appliances katulad ng ref or aircon. Siguro napansin nyo yan kung madalas na kayong gumamit ng aircon, yung lumang klase. Mapapansin niyo na parang namamatay or humihina yung tunog ng aircon or yung ref, tapos biglang umaandar. So yun ang inrush current. Diyan tayo nakakakuha ng mataas na kuryente. Sa usaping air conditioning unit or ACU, dapat din na i-match ang horsepower ng aircon sa room area para hindi masyadong gastado o hindi masyadong nag-aaksaya ng enerhiya ang aircon para mapalamig ang isang area or room. Bumili kayo ng may mataas na EEF, Energy Efficiency Factor. Pumili din ng ref na may tama lang sa inyong pamilya. Huwag ang masyadong malaki tapos konti lang din naman ang laman. Huwag din kayong bumili ng ref na sobrang liit, baka sobra ang inyong load. Hindi na rin ito efficient. O di kaya masisira ito dahil magkaka-overload, makakabili pa kayo ng bagong ref o di naman kaya makagasto sa pagpaparepair nito. Sunod na pinaka-basic nating gawin mga kabady para makatipid ng kuryente ay patayin or hugutin ang anumang humihigop ng kuryente or electrical load katulad ng ilaw, TV, electric fan at iba pa. Kahit naka-off ang electrical load pero nakasaksak pa din ay humahatak pa rin ito ng kuryente. Yan ay tinatawag na vampire current. Ang nasa isip kasi natin ay maliit na bagay lang yan, pero halimbawa sa buong araw na nakasaksak ang isang appliance or appliances ay humahatak ito ng 0.25 centavo at merong 4 na appliances na nakasaksak. Therefore, ₱1 na yan. So therefore, ₱1 times 30 days, so 30 pesos sa loob ng isang buwan. So napaka-basic na halimbawa lang yan. Uulitin ko, halimbawa lang. Pero kung mas malaki pa sa 25 centavo per day ang vampire current, kung ako sa inyo, i-unplug nyo na lang ang mga unused appliances para makatipid tayo ng kuryente at makatulong pa tayo sa Mother Earth. Sa hirap nga ng buhay mga kabady, kahit ano na lang ang pinaggagawa para lang bumaba ang bill sa kuryente. Merong naglalagay ng electric tape or electrical tape sa cable ng appliances. Merong gumagamit ng ESD or energy savings device at kung ano-ano pa.
Ilagay sa isipan mga kabady na ang umiinit na appliances ay kadalasan ang malakas humatak ng kuryente. Halimbawa, electric flat iron, rice cooker, water heater, toaster, at iba pang appliances na ang purpose ay pangpainit. Kaya huwag abusuhin ang paggamit nito para makatipid sa bayarin. Magplansya ng mga gamit na bultuhan. Huwag kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang aking video. Kung gagamit ng washing machine, huwag i-overload ang machine. Baka masira at saka hindi na epektibo ang paglinis nito sa mga nilalabada mo. Dapat tama lang ang i-load mo sa washing machine. Check the manual for your machine's operation. Kung kayong lahat ay aalis sa bahay, halimbawa nasa school ang mga anak tapos ang mama at papa ay nasa work, pwede ninyong i-unplug ang saksakan ng wifi. Yan ang palagi kong ginagawa at talagang nakatipid ako ng 300 to 500 sa monthly electric bill namin. Sunod na tips ay subukang manood ng TV ng sabay-sabay sa pamilya para maiwasan ang panunood ng iba't ibang programa para din ma-shorten ang oras sa paggamit sa TV. Next, gumamit o bumili ng nararapat na electric fan. Desk fan ang gamitin kung maliit lang ang room area. Stand fan for medium room area. Sa malawak na area sa bahay, gumamit ng ceiling fan na may mahabang blades ng electric fan. Put in mind na kapag malakas ang ikot o nasa high, ibig sabihin mataas din ang current consumption. Kaya iset ang fan speed sa nais or gusto mong hangin na dadampi sa iyong katawan. At mag-schedule sa paglilinis sa motor housing para free wheel ang ikot sa electric fan blades kasi ang alikabok ang isa sa mga dahilan kung bakit mahina ang ikot ng fan blades. Panghuli sa mga tips ko ay gumamit ng mga LED bulbs at maglaan ng panahon para linisin ang mga bumbilya para epektibo ka sa iyong trabaho. Dim environment makes your work less productive. Therefore, kailangan mo ng mataas na oras para magtrabaho dahil matagal mong natapos ang iyong trabaho dahil madilim. Therefore, more electric consumption. Hanggang dito na lang muna mga kabady. God bless and good vibes. Huwag kalimutang mag-like, paki-share kung nagustuhan, and please subscribe to my channel. Thank you. I love you all.